Jinggoy, it's not actually a lookout. Ano to eh, ang tawag nila dito, precautionary hold departure order issued by the Oh. Regional Trial Court. Oo, Ayan, ay medyo may kaibahan to dahil ito ay sangayon sa panuntunan ng ating Korte Suprema na kasi nung araw, alam mo, partner, hindi ka pwede maglabas ng hold departure order kapag hindi pa sasampa sa husgado ang kaso. Okay. So, yun ang sinasabi mo kanina, lookout lang. Oo. Patingin-tingin ka lang gano'n. Oo, wala kang pakialam sa nakita mo lang, no, partner, no? Ay, nandun. Okay na yun. Oo, so pero ngayon, kahit ang reklamo ay nasa estado pa lang ng preliminary investigation sa Department of Justice, sa opisina ng Piskalya, ang Department of Justice or Piskal ay pwede nang humiling sa Regional Trial Court na maglabas ng precautionary hold departure order upang hindi makatakas ang isang respondent sa isang kriminal na kaso. And in this case, sa kaso ni Jinggoy, kahit wala pa sa husgado at nasa preliminary investigation stage pa lamang ang kanyang kaso, ay inisyuhan na siya ng hold departure order. Oo. Ayun. Para sure na sure, partner, no? Ang kaibahan nito doon sa dati, ang naglalabas dati nito, hold departure order, pag public official ang concern, in this case si Jinggoy, Sandigan Bayan. Pero in this case, dahil wala pa naman sa korte, ang naglabas, Regional Trial Court. Yun pala ang kaibahan nun, attorney. At kahit walang kaso, Pwede. ilalabas ng ng Regional Trial Court para maiwasan yung pagtakas ng mga respondent. Pero hindi to nagawa, partner, sa ibang mga respondent na may mga... Hindi ginagaya. But this is, I think this is the first time kasi naglabas ng parang circular ang ating Korte Suprema na kahit wala pa yung kahit wala pa yung mga cases filed in court, sa piskal pa lang, pag nag-request ang piskal, ilabas yung hold departure order. Yun. So, Ayun. yun ang kaibahan. Kaya ngayon, si Jinggoy hindi pwedeng mamasyal ngayon sa mahal na araw. Tanda mo, partner, humiling siya dati, di ba, na lumabas ng bansa. Yes, nakahingi siya ng travel authority. Pero this time, baka hindi na siya payagan. Na lumabas kasi may hold departure order eh. Oo, hanggang sa Pilipinas na lang muna talaga. Mag-Boracay na lang muna si Jinggoy. Naku, sawa na yun kaya dun, partner. sa pagudpud. Sabi ni Maylin, attorney, sign na po ba yan? Na huhulihin na? Si Jinggoy? Hindi natin alam Hindi natin kung sure. kasi preliminary investigation, ilang buwan na naman yan. Kasi sa preliminary investigation, yung reklamo, pasasagutin si respondent si Jinggoy. Pagkasagot ni Jinggoy, pwedeng kontrahin uli yun ng complainant. Pagkatapos hanggang 2 sagutan yan, 3. Pagkatapos nun, doon lang gagawa ng resolusyon. Yung resolusyon, pagka nagawa na ng investigating fiscal, pinapa-endorso pa yan sa pinakahepe na piskal. Oo. No? So, iba to ang proseso nila, partner, na tatahakin o tinatahak ni former Senator Bong Revilla? Yung kay Revilla na isang pa na kasi sa Sandigan Bayan. No? Kaya na-issuehan siya ng warrant of arrest. No? Yung kay Jinggoy kasi, kay Cheese, tsaka dito kay Villanueva, ang nangyari dito, ang recommendation is for preliminary investigation. It was supposed to be filing of charges against the 3. Parang nag-iba yung tono ng Senado recently at ito ay naging preliminary investigation. So pag preliminary investigation yan, depende sa resolution ng investigating fiscal kung makakakita siya ng reasonable certainty of conviction ngayon, kay Jinggoy. Kung merong reasonable certainty of conviction, that would be the time that they will file the case with the Sandigan Bayan. And an arrest warrant will be issued. By the Sandigan Bayan? By the Sandigan Bayan. Okay. Yun medyo humaba ngayon. Pero kung sana ang ginawa ng Senado, recommend filing of charges with the Sandigan Bayan, diretso, walang PI.
Yun lang, no, attorney. Oo, nako. Mukhang ito'y aabangan natin dahil magkumpare ito mag-best friend ito, partner. Oo, walang iwanan niya, kaya iniintayan ni Bong Revilla. No, partner. Kung may pelikula, ano kayang title, no? Walang iwanan. Walang iwanan. Yun ang title nila, walang iwanan. Walang iwanan. Kosa. Oo. Partner. Talaga naman Eto, sabi ni a partner, good evening daw, sabi ni Vine Juke. Good evening daw sa iyo. Vine Ni Juke. Maruna Reyna and sabi ni Maylin, attorney, sus ko po tatagal pa pala sila Jinggoy, Cheese at Joel. Depende yan sa bilis kumilos ng Sa investigating bilis. fiscal. Okay. Kung isa, dalawang palitan lang na sagot, sinabi niya na submitted for resolution, then that would be resolved earlier. Alam mo, na-explain mo na to, attorney, partner Di ba puro mga senador ngayon ang nababanggit natin? Yes. Kung halimbawa lang, hindi naman sa pinapangunahan natin, halimbawa lang, ganun ang sitwasyon, bawas na yung ating Senado, partner. Yun na nga ang sabi ko nga sa'yo, parang hindi natin maintindihan kung ito po ay isang political strategy or isang pagkakataon lamang. Sapagkat kung mapapansin mo, lahat ng oposisyon na senador na humahadlang sa impeachment ng ating kasalukuyang vice presidente ay isa-isang malalagas to dahil sa mga isinampang reklamo laban sa kanila. Oo. At kung yan lahat ay madadala sa kulungan, either domestically at yung dalawa naman international, Oo. ay mauubos sila dyan sa Senado at ang matitira dyan si Cayetano, si Marcoleta, Oo. sino pa? Sila Lauren. Si Lauren, administrasyon yan So, Administrasyon. tatlo ang From the, maiiwan from the opposition. So, definitely, in time for the filing of the impeachment complaint with the Senate, ay definitely the majority, the administration senators will be able to convict Vice President Sara Duterte because they need 16 votes, That would be the 2/3 scenario. votes. Okay, so iniisa-isa. So hindi natin alam po ito ay well planned o nasa master plan talaga way back to 2025 o nagkakataon lamang. Pero ako naisip ko na to noong last year July pa lang sabi ko, sabi mo if I were the president, iisa-isahin ko yan. Really, partner? Yeah. Miss kita nung mo doon sa isang vlogger na si Mike Cervera. Nagkwentuhan kami sa EDSA Shangri-La Hotel. Oo. Nagkikwentuhan kami tungkol sa impeachment kasi sabi niya nga malabo. Sabi ko kung if I were the president, isa-isahin ko yan. And that would be the scenario pagka naano sila lahat, Kasi lahat yan may sabit sa graph Sabi ko gano'n, puro kakasuhan graph. ko isa-isa yan. Hanggang maubos sila dyan, tsaka ko papailan ng impeachment yung vice president. Naku. And ito na nga. Ayan na nga nangyari. Sabi dito, attorney, magandang gabi po. Sabi ni Maylin, halimbawa po nabawasan ng Senado, need pa din po bang 16 na vote para makonvict si Sara sa impeachment po? Kasi hindi pa naman sila resigned or removed from office. They are just serving the penalty of the cases na isinampa sa kanila. Oo. But the possibility attorney of impeachment ni Vice President, malaki yung chance. Yung kasi may humabol ng pangatlo di ba? Kasi ang discussion natin before, kung yung dalawa lang ang gagawin nating legal basis, baka pwede pang hindi tumuloy yan sa Senado. Oo. But considering the fact that there was a third impeachment complaint na mukha namang sufficient in substance and in form, yun baka yun ang dalhin doon sa Senado at upang mag-umpisa ang impeachment proceedings. Yun lang. Attorney, sabi ni Call 45, tila po, di ba may saucy case po si Marcoleta sa, I think, Comelec? Yes, yung kanyang non-declaration of the campaign expenditures niya. At hindi din nakalagay doon sa kanyang statement of assets and liabilities. So, ang iniintay ngayon dito yung aksyon ng Comelec na hanggang ngayon ay hindi pa kumikilos. Tahimik si Comelec. Mas maganda kung interviewin mo ito bukas si Comelec chairman. Ano ba nangyari dyan? Mukhang
Mukhang natutulog sa pansitan si Sa mga ano natin, program natin ito. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your